habang maliit pa. Create many memories with them. Enjoy nyo yung oras nyo na kalaro sila, kabonding sila, kakulitan. Kasi ang bilis-bilis dumaan ng panahon. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Yes! We are going to be busy again today to netizens. Kaya samahan nyo ako ngayong araw na to. Si Ina, maaga siyang aalis kasi meron silang kailangang tapusin ng mga classmates niya. May group project daw sila. Hatid na natin siya. She's not gonna eat breakfast again. Palagi na lang. Pasin ko sa. Bye. Love you. Sinasabihan ko si Ina na she has to eat breakfast kasi yun yung pinaka-important meal sa araw. She keeps saying, I'm full, mommy. Ay, nako. Anyway, this time magluluto tayo ng breakfast for Ijun. Simpleng breakfast lang. Para sa mga bago sa channel ko, si Ijun ay hard of hearing. So, meron siyang ginagamit na hearing device. Everyday, ako yung nagkakabit niyan. Papasok na din si Ijun. Hatid natin sa door. Bye, baby! Alright! Solo ko na naman ang bahay. Ang mga kids pumasok na. Mag-start na tayo sa household chores. The first thing that I have to do is to wash the dishes. Yun yung unahin ko today. Konti lang naman. Ito ay itapon muna natin sa recycling materials. Kailangan ko ang aking apron. Kasi pag naghuhugas ako ng pinggan, nababasa talaga yung damit ko. Sino kagaya ko? Ewan ko ba? Laging nagtatalsikan ang tubig sa damit ko. Kasalanan nino ng tubig. Dati nagre-recycle ako ng mantika. Pero madaming to netizens ang nagsabi na hindi daw healthy yon. Yung non-stick frying pans ko naman, hindi pa nag-peel off yung coat niya. So, okay pa naman tong gamitin, no? Sa mga maaga pa lang, mainit na ang ulo, take a moment to smile. You say kimchi. Okay, very good. Smile na kayo dyan. Huwag nyo nang patagalin yung inis nyo or sama ng loob nyo. Sayang ang araw. Sayang ang life na binigay ni Lord sa atin every day. Let go, let go, let go. Inhale, exhale. Done ang paghuhugas ng pinggan. Thank you to netizens sa pagsasama. At least, hindi ako mag-isa. I'm not alone. Wow, arte. Kailangan nating punasan ang water residue para hindi mag-molds ang kusina. Si Alex maaasahan sa gawaing bahay. Ang ayaw ko lang sa kanya, pag naguhugas siya ng pinggan, hindi niya pinupunasan yung mga tubig. Wet na wet yung kitchen. Yun yung pagkakaiba namin. Kino-complain ko ba yan sa kanya? Hindi. Kasi ang nakikita ko and na-appreciate ko yung pagtulong niya sa akin ng paghuhugas ng pinggan. And pwede ko namang gawin na ako na yung magpunas ng basa dito sa kusina. Mas maayos ang samahan kapag nag-focus ka dun sa mga bagay na ginagawa para sa'yo instead of complaining dun sa mga bagay na hindi ginagawa. Okay, done ang kitchen.
May bigas tayo. Oops! Transfer ko yung rice grain sa container. Sobrang laking blessing na hindi kami bumibili ng bigas. Nakapaglinis na ako ng bahay to netizens, hindi ko na pinakita yun sa inyo. Kasi madalas nyo naman nang mapanood. Anyway, this time, magdidilig tayo ng mga halaman dito sa bahay. Yung halaman doon, at saka dito, nilipat ko sa veranda. Dito tayo magdidilig. Naayos ko na yung mga halaman, natanggal ko na sa tray. Paiinumin natin ang halaman na to. Ganyan sila. So far, buhay pa rin sila. Thank you, Lord. At binubuhay mo pa ang aking mga halaman. Ganyan lang siya. Orchid. Para fresh ang halaman natin, bagong ligo sila. Dati sa CR ako nagdidilig kaya lang nabibigatan ako kasi binubuhat ko isa-isa. Kaya dito na lang. Hayaan ko lang sila. Mamaya ako na ayusin. Ito, pwede na nating ihang ulit. Kailangan ko maglabas sa kamay. Kukusutin ko yung mga meat ko. Hindi ko talaga nilalaban sa washing machine para maalagaan and magamit ko ng matagal. Kailangan natin ng gloves kasi kapag wala akong ginagamit na gloves, direct sa sabon yung kamay ko, nagkaka-rashes ako. Maarte ba ako? Hindi naman. Ganun talaga yung skin Wala tayong magagawa to netizens. So instead na bumili ng gamot, magpa-check up, ganyan, i-practice na lang ang safety precautions para makatipid-tipid din. From Lakeview, nag-shift ako ng Persil na na-influence ni Ate Ann. Kung kilala niyo siya, nakakasama ko siya sa mga vlogs ko. Isa siya sa mga closest friends ko dito sa Korea. Ate-ate ko siya dito. Yan. Importante yung neckline sa underarm. Ayan. Pink naman this time. Another. Neat. Ito yung nabili ko sa ukay-ukay. Ginamit ko na kahapon. Ganda. Nice naman. Okay, done. Magbabanlaw na tayo. Naglalaba ako sa kamay para masabing masipag ako. Char lang. Babad ko na sa downy. Rest to netizens! Rest tayo! Basang-basa ako. Magsampay na tayo. Dito ko muna patutuluin sa CR. Next natin ibabad sa downy ang color pink and peach. Kakain na ako ng brunch. Meron akong natanggap na pinakbet from Ate Reggie. Yun yung brunch ko ngayon. Pinapainit ko. Ay, nasunog namin. Oh my gulay. Wait, nawala na ng sabaw.
Kaka-vlog ko. Okay, na. Pwede pa. Nasunog na. Ito na yun. This is my lunch for today's video. Pinakbet ni Ate Reggie. Thank you, Ate. Mega shoutout sa inyo ni Ronnie. Let's eat. Thank you, Lord. Nung bata ako, okra, ampalaya, and saluyot talaga yung hindi ko kayang kainin. Pero nung nakarating ako ng Korea, parang lahat ng kulay green dito sa Korea, nakain ko na. Kaya yun, nagustuhan ko na din yung lasa ng gulay natin sa Pilipinas. Lahat kinakain ko na. After ko kumain, prepare na ako for work. Natatawa ako. Mali pala yung A ko. A ganito pala. Hindi pala ganito. Rockstar, no? Tahimik ako, no? Napagod ako eh. Napagod eh. Hindi ko lang kasi na pinakita sa inyo paglilinis ko kanina ng bahay. Baka magsawa na kayo kaka-vacuum ko. Hindi nyo na ako panoorin to, netizens eh. Naparami na yung kain ko ng okra. Tama na. Busog na ako. Mag-dessert tayo. Ito yung grape na you don't have to peel. Kasi yung laman niya sa loob, pag in-squeeze mo, lalabas na. Busog na ako. Okay na. Isa na lang. Tamis ah. Isa pa kaya, no? Tama na. Last na to. Last na. Hanggang sa maubos eh, okay na. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sarap humilata. Nakakaantok. Magsasaing muna ako bago ako mag-prepare para sa trabaho. May nag-comment, kailangan ba na may nail extension ako habang gumagawa ako sa bahay? Ano to? Sarili ko tong sarili. Hindi to nail extension. Yan. Or fake fingernails. No. Sa akin to talaga. Kita nyo ba? Yan. Ayoko ng extensions and ayoko ng fake. Fingernails ko talaga to. Anyway, prepare na ako for work. Samahan nyo na ako, ha? Tayo ay magtatrabaho naman sa academy. Okay ba yan? Sabi nyo okay. Diyan lang kayo, netizens. I'm already here at work. O, diba? Mukha ng teacher ngayon after sa gawaing bahay. Anyway, work mode na tayo dito sa academy. Hindi ko talaga kayang i-give up ang floral. Maingay mga kids. Okay, clap your hands. 1, 2, 3. 1, 2, 3. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Okay, great job, everyone. The ducks on the farm say quack. Okay. Mag-start na kami sa class. Everyone, you say, dyan lang kayo. 1, 2, 3. Hard. Out na from work. Pupunta ako sa nail salon. Ipapaayos ko to kasi natuklap. Ang maganda dito sa Korea, merong after service. So, sa lahat ng bagay, pwede kayong mag-avail nun. Like for example, sa buhok, hindi nyo nagustuhan, within a week, pwede nyo pang ipaayos. Sa kuko din, natuklap,
hindi nyo nagustuhan yung style, pwede nyo pang ipaayos within a week. What else? May nabili kayong damit, pwede nyong papalitan ng size and pwede ding i-refund. Samahan nyo na ako to netizens. Kumusta ang araw ko sa trabaho to netizens? Masaya naman. Nag-enjoy ako together with my students. Medyo napagod lang ako today. Kayo, kumusta ang araw nyo sa trabaho? Daming stress ba? Fighting lang sa atin everyday. Nandito na ako sa Avenue. Para dun sa mga nanga-arbor ng shades ko, hindi ko yan basta-basta maibibigay sa inyo. Kasi pinapalitan ko ng lens. May grado yun. May grado yung mga shades ko. Malabo ang mata ko, diba? Kagaya nito. Pinapalitan ko. Hindi ito yung original na lenses. May grado to. Kaya malinaw yung mata ko kapag gamit ko. Pero may mga shades ako na walang grado. Yung mga hindi ganun kamahal. Bihira ko to gamitin kasi hindi bagay sa shape na mukha ko yung round. Para akong tutubi ngayon, diba? Pero sayang eh. Regalo to ni Alex sa akin. Kaya ginagamit ko pa rin. Ingat! Welcome to Avenue! Oh. 안녕하세요. Done ang aking nails. Yan, ito yon. Lahat okay na. Simple lang yung aking ano ngayon. Gel nail, yan. Pero may daya. Daya. Dadaan ako ng Chaju. Bibili ako ng sunscreen. Wala na yung milky lotion nila. Pero meron yung soothing lotion. Sobrang ganda din sa balat. Ang light lang. Perfect for hot season. Naka-sale kasi. Ito, 5,001 na lang. Ang ginagamit ko talaga is yung milky lotion. Nakikita nyo yun to netizens, pero out of stock na. So, nagpalit ako nitong soothing sunscreen. Soothing sun cream. Bili ako. Tapos, bibigyan ko si Manong Ronnie kasi nagbalik na siya sa biking. So, regalo ko sa kanila ni Ate Reggie. Kung gusto ni Ate Reggie din na lagay ng soothing sunscreen. Sun cream. Yan. Tapos meron din tong scrub dito eh. Wait lang. I'll share with you yung mga ginagamit ko from Chaju. Gumagamit ako nitong Salt Body Scrub, yung Deep Sleep. Since Deep Sleep, ginagamit ko siya pag nagsha-shower ako at night. Ito. Naka-sale din. 5,001 na lang. And then, what else? Yung body scrub, iba-iba. Meron yung Boost Up. This one. Meron din yung Mind Care. Meron din yung Smooth Relaxing. Pero mas prefer ko tong Deep Sleep. Gusto ko yung scent. Iba-iba kasi ng scent to. Maganda kasi yung products ng Chaju. Kasi vegan. At saka organic. Meron sila for hair, body, and face. Line na lang. Annyeonghaseyo! Okay. Tapos, daan tayo ng Gongcha. Order ako ng drinks ni Ina. Pauwi na yun eh. May dharma na naman siya today. Dito tayo sa Gongcha. Masarap tong coconut milk mini pearl. Hit sa mga students ang Gongcha. Let's order.
Uwi na tayo. Sunduin ko si Ina. Ay, grabe init pa rin. Mag-stairs na lang tayo. Kesa maghintay ng elevator. Meron pala isa sa mga videos ko na nakalimutan kong tanggalin yung shades ko. Nasa loob na ako ng bahay. Tapos may hinahanap ako. Tapos may nag-comment, paano ko daw makikita kahit nasa loob ng bahay, naka-shades ako. Sabi ko sa inyo, malabo mata ko. Kapag naka-shades ako, mas malinaw yung mata ko. So, huwag kayo basta-basta nagja-judge nga. Kaya kahit naka-shades ako sa loob ng bahay, nakakakita pa rin ako. Nagkataon lang na hindi ko matandaan kung nasan yung hinahanap ko. Yun lang yun. Mapapansin nyo, maraming gumagamit ng bike dito sa Korea. Lalo na yung mga estudyante. Kasi convenient para sa kanila yung magpalipat-lipat ng academies. Hindi na nila kailangan sumakay sa service. And then, sasagutin ko lang yung question. Dito ba sa Korea, uso ang contraceptives? Yes. Kasi ayaw na mag-anak ng mga couples. Sa sobrang mahal mag-anak dito, wala nang gustong mag-anak. Kaya nga ang baba ng birth rate ng Korea, 'di ba? Ini-encourage ng government na mag-anak ang mga couples. Kaya nagbibigay sila ng malaking financial aid pag nagbuntis, pag nag-anak, ganyan. Pero useless pa rin. Kasi naman, alam nyo ba, sobrang mahal talaga. Kami, times to si Ina and si Ijun. After school, ilan yung academies nilang pinapasukan. Required ba yung academies? Hindi. Pero sa sobrang competitive ng mga tao dito sa Korea, alam niyo, parang wala kaming choice, kundi sumunod na lang sa system ng South Korea. Kasi kung hindi, mali-left behind yung mga anak namin. Yung ganun ba? Pero hindi siya required. Tapos, ang pinaka-reason talaga ng mga parents bakit nila sinisend sa academies yung mga anak nila is because walang magbabantay. Lalo na kapag both working ang parents. Another question na sasagutin ko, hindi ba inaalagaan ng mga parents or parents-in-law ang mga apo nila? Hindi po uso dito sa Korea yung ipapaalaga ang anak sa mga lolo at lola. Kung meron man magpapaalaga, meron yun bayad. Monthly. Paano ko nalaman? Kasi yung cousin ni Alex, pinaalaga yung mga anak niya sa nanay niya. Alam niyo ba magkanong binabayad every month? 2.5 million won ang hiningi ng lola. Walang libre dito sa Korea. Kahit kadugo mo yan. Tinawagan ko na si Ina. Late na siya, ay kaya. Inom tayo, to netizens. Inom tayo, kala mo alak no? I bought yours. Ah! Annyeong! Oops. Kumusta kayo? Why very shy naman? Don't be shy. You say, kumusta to netizens? Heba, kumusta to netizens? 잘해야지. Share Tagalog words that you know. Pig, what is pig? Baboy. Oh, what else? Pretty. Good. Maganda. Oh. Ugly. Oh, pangit. Why are you pointing at mommy? You're so mean. Pangit. What else? Money. Pera. Full? Gusto. Yes. Are you busog? Oo. Are you pangit? Ani. Am
babae maganda? Ani. Ano yung let's go? Let's go? Tara. Bye-bye. See you later. Bye-bye ko. Ba't ba ako naiiyak? Dalagang-dalaga na si Ina. Bigla ako naiiyak ngayon. Parang bigla akong naging emotional. Kasi si Ina, kanina, nagkwentuhan kami off-cam. Ayaw niya nga i-share yung tungkol sa puppy love niya. So, may nakita siyang banner sa overpass. Sabi niya, Mommy, magpa-perform dyan ang boyfriend ko. Wait lang. Para akong sinisipon. Naiiyak nga ako nung pagkahatid ko sa kanya sa dermatologist. Ewan ko. Ganun yata talaga, no? Kasi bigla akong naalala nung hinahatid ko siya sa kindergarten. Ngayon, hinahatid ko na siya sa dermatologist. Pareho na kami ng pinupuntahan mag-ina. Anyway, ayun no, naiiyak ako ngayon. Ano ba? Ba't pa ako naiiyak? Ang bilis kasi ng panahon to netizens. Kaya, alam nyo, yung mga anak nyo, habang maliit pa, create many memories with them. Enjoy nyo yung oras nyo na kalaro sila, kabonding sila, kakulitan. Kasi ang bilis-bilis dumaan ng panahon. Ngayon si Ina, diba? Second year na siya sa middle school and may puppy love na siya. So yung time niya, mas gusto na niyang i-spend together with her puppy love and yung mga kabarkada niya. Which I understand naman kasi pinagdaanan ko din yun. Anyway, so pinag-uusapan nga namin yung banner na nakita niya. Sabi niya sa akin, Mommy, magpa-perform dyan ng boyfriend ko. Sabi ko, ay talaga? Sige, nood tayo. Sabi niya sa akin, ask ko yung full details. Pwede ba tayong manood? Sabi ko, oo, diba sabi ko manood tayo. So, support daw niya. Sabi ko, sige, support natin. Kasi yung boyfriend niya, member ng taekwondo demonstration team dito sa city namin. Napanood nyo na silang nag-perform no, nung taekwondo competition ni Ina. So, madalas silang mag-perform sa mga special events dito sa city. And wala lang, nakita ko lang sa mukha ni Ina kung gaano siya ka-proud sa boyfriend niya. Nakakatuwa lang. Tapos, update ko lang kayo, nag-celebrate na sila ng 100 days nila. So, going strong ang relationship ng aking anak at ng kanyang puppy love. Hopefully, mabalance niya yung pag-aaral niya and yung love life niya. Saan ako papunta ngayon pala? Tinatanong ko sa inyo to netizens kasi nakalimutan ko. Ang dami ko kasing chika, no? Naalala ko na. Papunta tayo ngayon sa ospital kasi blood collection ko na. Next week, may appointment ako sa doctor ko. Update ko kayo sa health condition ko kasi 'di ba meron nga akong hyperthyroidism. So hopefully maganda yung result ng blood test next week. Today blood collection lang. Let's go sa hospital to netizens. Samahan niyo na ako. Close ba si Ina and si Ijun? Yes. Sa awa ng Diyos, alam nyo, natapos na yung stage na para silang aso't pusa. Very close sila ngayon, as in, rarely ko na silang nakikitang magtalo or mag-away. Kung meron man, hindi na kagaya dati na as in non-stop yung ano nila, batuhan nila ng salita. Walang gusto magpatalo, alam niyo yun. Sinong mas matapang sa dalawa? Si Ina. Kasi siguro panganay siya. Si Ijun kasi, mapang-asar eh. Kaya ang style niya, pag tinatamad siya na makipagtalo or makipag-away, so ang gagawin niya, tatanggalin niya yung hearing device niya para hindi niya na marinig yung ate niya. That's what Ijun does. So si Ina, mag-give up na din. Tapos ang ending, pagkukulong sila pareho sa kwarto nila. Pero matagal na yung last away nilang magkapatid. Ilang taon na talaga. Hindi sila nag-aaway na nito. Mga malalaki na kasi eh. Tsaka,
may kanya-kanya silang circle of friends. Nagkakabanding na lang sila kapag nag-game sila together, doing art together, watching TV programs together. Yun yung bonding nila ng magkapatid. Nagkakasundo sila dun. Kayo, anong bonding ng mga anak nyo, Tunerizens? Sa mga may anak na lalaki and babae, aso't pusa din ba? Anong age sila nag-stop na mag-away talaga? One more thing pala na na-observe ko sa magkapatid. They trust each other. Yun yung na-observe ko sa kanilang dalawa. Like yung secret ni Ijun, hindi talaga sinasabi ni Ina sa amin. And then yung secret ni Ina, hindi rin sinasabi ni Ijun sa amin. Alam nila magkapatid. They protect each other. So, si Ijun, may mga nalalaman siya sa ate niya about sa puppy love, sa mga friends. Tapos magtatanong ako, alam mo ba yun, anak? Ganyan. Sabi niya, alam ko, pero hindi ko sasabihin, Oma. Kasi secret ni Nuna yun. Ganun si Ijun, and ganun din si Ina. Sasabihin ni Ina, tanungin mo na lang si Ijun, ayoko magsalita, ayoko manggaling sa akin. Ganun sila magkapatid. And I'm praying na hanggang sa pagtanda nila, ganun sila. Kasi, dadalawa lang sila eh. Wala silang ibang kadamay, kundi yung isa't isa. Parang kami ng ate ko, dadalawa lang din kami. So, we depend on each other. Pagdating sa mga magulang namin, kasi may edad na nga si nanay and tatay. So, kami ni ate ang nagtutulungan. So, maganda rin na may kapatid ka. Mahirap din yung nag-iisa, no? Pero I have nothing against dun sa mga piniling mag-anak lang ng isa ha. Sinabi ko lang yung ko ha. Yung opinion ko, baka may mag-react na naman to netizens ha. Bigla akong kinabahan. Peace lang tayo. No to bashing. Mag-stairs na lang ako kasi sobrang tagal pag maghihintay ka ng elevator. And it's a good exercise. Kailangan ko munang magbayad. Yan yung babayaran ko. And then, punta na tayo sa blood collection. Next week na ang balik ko para sa result ng blood test. Masakit ba? Hindi naman na masyado. Nasanay na ako. Habang nasa Dharma si Ina, pupunta ako kay Gold Ajashi. Pinagawa ko yung bracelet ko last time kasi napatid. So, pipick upin ko na. Nako, may kasabayan akong customer. Annyeonghaseyo! Hi to netizens! Nalobat yung GoPro ko and wala akong dalang spare battery. Anyway, I'm already home. Nakuha ko ng bracelet na pinagawa ko kay Ajashi. Tapos, share ko lang sa inyo. Nalobat kasi ang aking camera. Bumili ako ng new earrings. Ito yun. Ang color ay rose gold. Kasi nga, ang rose gold na earrings ko ay 2 pairs lang. Eh parang hindi bagay dun sa mga bangles ko. So I bought another pair of earrings, rose gold ang color. Next time ako mag-share ng mga accessories ko. Actually, nahihiya ako. Kasi hindi naman ganun yung content ko. Kaya alam mo yung mga nagre-request, mag-share daw ako ng mga accessories ko. Next time gawin ko ha. Pag-isipan ko muna. Nahiya ako eh. Suki ako ni Ajashi. Kaya malaki yung mga binibigay niyang discount every time na bumibili ako dun. Ito yan. Ay, ang cute to.
Grabe yung lipstick ko, alam nyo. Buong araw ko nang gamit. Hindi pa ako nagre-retouch. Wow, sana all fresh. Hindi na nga ako fresh. Bila sana. Ayan o, okay ba? Nice naman, no? Tapos, yellow gold lahat yung suot ko na accessories today. Kasi nga, ganun ako pag nagsuot ng accessories. Dapat pare-pareho color. Pag yellow gold, rose gold, silver, ganun. Si Ajashi, very nice talaga yung service niya. Pinalinis ko lahat ng suot ko kanina. Ayan o, ate. Okay. Uy, malinis na. Meron pa nga akong hindi nadala eh. Sayang. Kung ano lang yung suot ko. Si Ina, hinatid ko na sa academy pagkatapos niya sa derma. Magluluto na ako ng dinner namin to Nerizens. Anong iluluto ko? Walaan nyo nga. Anyway, magpalit na ako ng pambahay. Mainit talaga. Pinagpawisan ako kanina. Diyan lang kayo. Hi to Nerizens! Magluluto sana ako ng Filipino food for our dinner. Kaya lang nag-request si Ina and Ijo ng takkalbi. Sabi nila, parang ang tagal na namin hindi kumakain nun. Nakikita nyo na yun sa vlog ko, i-share ko. Yaan ang itsura ng takkalbi. Yan yung kakainin namin for dinner. Next time na lang ako magluluto ng Filipino food. Sakto, pagod na din naman ako. So, abangan nyo yung susunod na A Day in My Life. I'll make sure na makakapagluto na ulit ako ng Filipino food for everybody. For everybody. I mean, for my family. Thank you so much to Nerizens sa pagsama sa akin ngayong araw na ito. Ang arte, no? Cut! Thank you so much to Nerizens sa pagsama sa akin ngayong araw nito. I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Rest ako saglit habang hinihintay ko yung mga bata.